Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Hinarap ng housemates ang hamon ng pagbubuo ng grupo at nakilala na natin ang mga nabuong groups. Antonin sila! Fighting Sweethearts! Caramel Macutie! Rays of Sunshine! Smash it! Ngayong gabi, ang housemates haharap sa parusa dahil sa paglabag sa mga patakaran ni Kuya. Lahat ng yan dito lang sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Sa kanilang paggising, may maagang bumungad sa mga housemates. Morning, Mars. Oh my God! There's lockers. Yo! What is that, bro? Nakita ko lahat kami may pangalan and na-excite ako kuya kasi back to school pa din ang peg for today. There's lockers. Sakto lang. It's 20. Yung may pangalan. Ano kaya nasa loob nito? May kailangan ba related sa task, sa ligtask, or di po talaga namin alam. So, ma-surprise na lang kami, kuya, kung ano yun. Hindi ko alam kung ano yung laman ng locker. So, kaming mga housemate, medyo kinabahan. Kalak. Pwede buksan. Ba't may locker? Feeling ko may laman na may kinalalaman Sa sa... libro. Ayoko ng libro. May kinalalaman sa league task. Oh my gosh. Ilang sandali pa, dumating na ang kanilang unang napamiling grocery supplies. Ayun! Others! Napagkain? Sobrang saya kuya, tsaka nagulat po ako kuya kapag lingon ko dun. Ay, andun na pala lahat ng meat kuya. Siyempre na-excite po ako kuya kasi maraming pagkain kuya. Sobra. Oh, this is what we bought! Go ahead. Oh, dami. As nagluluto, I'm really happy po na nanalo po kami sa weekly task. One day, 2 days, 3 days. Maya-maya, si Lela may ibinahagi kay Waynona. Parang I can eat anything here. Diba? Pero nung nasa labas, ang choosy ko. Kunyari, ang palaya, I won't eat ang palaya. Same. But Pero nakakain na. Dude, nasarapan Diba? ako. Saan Diba? palaya? You should be grateful for like what we have. Yeah. Ilang sandali pa, nagpalit na sila ng kanilang school uniforms at paglabas sa kanya-kanyang kwarto, muling may nakita ang housemates. Uy! What's that, bro? Oh! Yo! Rule book! Parang ikikwiz kami sa rules or something. Something related to that. Oh my God! Violations yan. Groupmate! Feeling ko violation. Feeling ko violation yan. Hanggang sa nagsimula na ang mga anunsyo ni Kuya. Makinig kayong lahat. Sa ilang araw na pananatili ninyo sa aking bahay, kayo ay masugid kong inobserbahan at matagang pinagmasdan. Nais kong ipaalam sa inyo na sa nakalipas na mga araw, itinala ko ang ilang bagay na aking napansin sa inyo. At ang mga bagay na ito ay nasa locker na nasa inyong harapan. Sa gitna ng anunsyo, ipinakuha ni Kuya kay Fred ang mga susi at binigay na ito sa kanya-kanyang may-ari ng lockers. Sa aking ngudyat ay isa-isa ninyong kukunin ang laman ng locker. Matapos maipamahagi ang mga susi, nagsimula na ang pagbubukas ng lockers. Mag-uumpisa tayo sa iyo, Ashley. Okay. First honor. It's honor. Thank you. Thanks. Report card!
Violation. Cursing. Check. My bad. Uy! Ba't? Uy! Uy! Nangyari. Bro? Ba't ganyan? Sorry po. Nung nalaman ko po na laman po ng mga violations po pala namin yung nasa loob ng locker, kuya. Nalungkot po ako, yun po naramdaman ko, kuya. Pero handa naman po akong harapin po yun. Talking about confession room topics. Sabi ko na parang, kasi parang tinanong ako na. Hindi mo pwede siya. Ay. Sorry, kuya. Talking about outside world, talking without lapel. Yung sa HA, sa hotel, like, I'm so bad at the time. Bro, I don't think you can. Can't talk about that. I feel like yung mixing process. Uy! Don't talk, bro! I'm not proud of it, but it's better na empty. But Pointing to the camera. Oh, di ba? Kung nakagawa ng isa o dalawa ang mga nauna, si Joaquin. Talking without lapel. That's why I had to step on the know. landmine. Talking about confession room topics. Ano ba sinabi mo? Like, ano ba yung statement mo na sinabi mo? Talking without lapel. Talking without lapel. Talks about outside world. Nahiya po kami, or at least ako nahiya. Dahil ako po ay isa sa mga pinakamaraming violations. Talking about confession room topics, nagkukwento ako tapos biglang, okay, tawagin na si Caprice. Non-verbal communication without lapel, cursing. Uy! Talking about confession room topics. So, ilang minutes ka? Pero tagal ka rin, no? Whispering. Talks about outside world. Every gabi dun sa, sa hotel, parang naririnig ko yung ganyang boses. Really? Yeah. What floor ka? Pointing to the camera, talking to the camera, talking to the camera. Non-verbal communication without lapel. Sorry, kuya. Talks about nomination, talks about outside world, talks about audition process. Some of the questions na tinanong sa atin during the audition process, yung iba dun hindi ko sineryoso. Communicates to the camera. Disappointed po talaga ako sa sarili ko po, kuya. Ako po yung isa sa pinakamarami pong violations po, kuya. Pero syempre po, kuya, hindi ko po maitanggi na yung mga violations po na yun ay talagang ginawa ko naman po, kuya. Pointing to the camera, talks about domination. Kuya, 1 point po kay... Talking without lapel. Sorry, kuya. Talks about nomination. Huwag niyo naman akong iboto. Talks about outside world. So ano lang ako So nag-Star Magic lang ako. Kailan? August. Non-verbal communication without lapel. Whispering. Nabuksan ko po yung report card ko. Nabasa ko po doon na meron po akong dalawang violation. Doon ko na-realize na tinry kong alalahanin yung mga instances na naging unaware po ako. Talks about audition process. Sorry po kuya, hindi na po maulit. Kung ang mga naunang housemates ay may mga nagawang paglabag, sina Heath, Caprice, Miguel, Reich, Princess, Clifford at Waynona naman, Let's go! Parang napahinga po ako malalim. Kasi po, akala ko po madami akong violations. maya-maya pa ang housemates tinipon ni Kuya para sa isang anunsyo. Sa maikling panahon ng inyong pananatili sa aking bahay,
ilang ulit na ninyong nilabag ang mga patakaran ko. Dahil dyan, napagpasyahan ko na kayo ay patawan ng isang parusa. Ayun na nga, mahigit isang linggo pa lang ang ating mga kabataang Pinoy sa loob ng bahay, pero napapansin ni Kuya na medyo marami agad sa kanila ang lumalabag sa mga patakaran sa loob ng bahay. Kaya naman, haharap ang ating mga violators sa parusa. At kung ano yon, malalaman natin maya-maya lang. Hello Philippines and hello world! At magandang gabi, kapuso and kapamilya. Ate B, isang mabigat na araw nga ito, lalo na sa mga violators. Pero paano nga ba ito makakatulong sa kanila pagdating sa value ng pagsusunod sa mga patakaran bilang isang responsableng kabataang Pinoy? Pero guys, syempre, hindi naman din basta-basta magpaparusa lang si Kuya. Kailangan may point siya, di ba? Laging may dahilan at syempre masusubok din kung paano nga ba magsusuportahan ng mga housemates sa pangyayaring ito. Kaya naman, ituloy na natin ang kwento. Sa pagpapatuloy ng anunsyo ni Kuya, ipinaalam na niya ang haharaping parusa ng violators. Ang bawat isa sa inyo ay magbubuhat ng Big Rulebook. Ang isang violation ay katumbas ng isang rulebook. Ang unang pumasok sa isip ko, gaano sila kabigat at gaano katagal namin kailangan buhatin. So medyo kinabahan po ako. Hanggang sa pinakuha na ni Kuya sa violators ang kanya-kanyang libro. Para sa parusang haharapin ng mga violators, bawat isa sa kanila ay magbubuhat ng big rulebook na nakapatong sa kanilang mga palad. Ang isang violation ay katumbas ng isang big rulebook. Kaya namang tig 5 rulebooks ang bubuhatin ni Sofia at Joaquin, 4 ang kay Carmel, tig 3 sina Inigo at Crystal, at tig 2 rulebooks naman sina Lee, Anton, Fred at Marco. Habang tig 1 rulebook naman ang bubuhatin ni Ashley, Eliza, Lela at Ray. Hindi dapat malaglag ang mga libro sa kahit anong oras at gagawin ito ng mga violators hanggang sa oras na itatakda ni Kuya. Narito ang listahan ng mga violators. Violators, ipatong na ang mga librong hawak nyo sa inyong mga palad. Ang parusa ninyo ay magsisimula na ngayon. Hindi pa man nagtatagal ang parusa, si Sofia mukhang hirap na. Ay, Good job, bro. Violator din pala. This is hell for me. Weakest ko nga po is yung mga yan, yung mga physical tasks. Are we allowed to move? Mas malaki po. Are we allowed to move or do we stay put here, Kuya? stay put, bro. Lalo na po kuya sa pagbubuhat kuya, mahina po yung dito ko. Tapos nung nahawakan ko na po kuya yung libro, ang bigat! Tapos 5 po yung akin. Sabihan naman tayo ni Kuya. It's risky. Take the risk. Nung binubuhat ko po yung 5 books, na sad lang ako na ba't gano'n? Ngayon lang po nangyari sa akin na isa ako sa pinakamadaming violations. Kasi kuya, nung sa school po ako or kapag sa work, pag may bawal gawin, hindi ko po talaga gagawin, kuya. Masunurin po ako, kuya. At sinanay po talaga ako ni mami, kuya, na pag sinabing ito po talaga gagawin ko, kuya. Eksakto. Pag binabagit pangalan ko, may Kuya. Eliza. Pwede mo bang sa akin kalma ng kay Lang yan. Hindi kasi iingi. Ang mga kasama, tinulungan na ang hirap na si Sofia. Uy, bakit? It's okay, baka ma-violate ka. Huwag na, baka Hindi naman sinabi. Pwede mo lang sabi. Basta nasa para. No. Basta nasa para. Okay. Sige. Tulungan na lang. Give me one. Arce, Eh, bawal talaga, wag, guys. Guys, bawal talaga. Pwede naman siguro. What? What was that? Okay, one line. Nakita ko po yung housemate, si Sofia, nasa-struggle po siya at umiiyak na po siya. Hindi ko na talaga matiis. Kinuha ko na po talaga yung libro. Sofia, nasaan yung iba mong mga rulebooks?
pahihintulutan ko na ang kumuha ng ibang mga libro ay yung magkakagrupo. So ang tanging pwedeng tumulong sa iyo ay sina Joaquin, si Lela, o si Anton. Naawa po talaga ako, kuya, especially po kay Sofia, since hindi naman din po siya nag-workout. Ako wala naman po problema sa akin, kuya, since isa lang naman po yung kailangan ko buhatin. Sa paglipas ng mga minuto, ramdam na ng housemates ang pangangalay. So, oh, ikaw, Ellie. Kuya, pwede ko po ba kunin yung book ni Sofia? So, okay ba? Okay yan. Are you okay, Sof? Got her back. I got her. Ang mga kasama nag-isip pa rin ng paraan para matulungan si Sofia. Bakit Ellie? Lean back, lean back, lean back, lean back. Kaya ko naman talaga. Lean back, lean back, lean back. Sa pagpapatuloy ng parusa, mas ramdam na ng violators ang bigat ng mga buhat na parusa. Thank you. Ed? Ba, Ed? Oh, can someone a bit? Nakakapagod po siya. Since nag-start po ako ng may 5 books. Pero, kuya, mas focus po ako kay Sofia. I'm starting chapter 2. Chapter... Ilang sandali pa, Violators, makinig. Sa puntong ito, ay lalabas kayo sa garden at iikot kayo sa pool nang hindi naghihiwalay ang linya nyo. Naiyak ako kasi kinabahan po ako. Napapababa na talaga ako kasi manhid na talaga yung kamay ko po, kuya. Mas na-relieve po ako kasi sa tingin ko po, pag may ibang ginagawa ko, mas hindi ka focused sa pain. Go! Di ko Rampa tayo, matiis, guys. miss you, di mabakali. Pati ko. Hindi ko naramdaman. Baka kuya magulas yung makeup ko. Yeah. Ay, ang Go, bro. Who's gonna carry the boat? Can I get a Nescafe? Tapos mag-chant ka. It's 4:30, guys. Ba't mag-marcha ka? Is my lapel Princess! still here? Princess! Can I get coffee? Miguelito! Narinig ko yun, hayaan daw ako. Ibo. Ibo? Mahirap po, kuya, dahil masakit na yung arms ko. Pero nung naglalakad, nakatulong po, kuya, na gumagalaw. So, naligaw yung isip ko na may iba akong ginagawa. Sobrang thankful ako kay Inigo. Kahit nung naglalakad po kami, kuya, nag-iisip po talaga siya ng paraan kung paano ako matutulungan. Naka-chips na lahat, Kaya pare. mo yan, guys. Kaya niyo yan. Naka-chips na lahat. Trust the process. Nung pinalabas niyo po kami, kuya, sa garden, nung pinaikot yun na po kami para sa level up, doon na po yung medyo nangawit na rin po yung arms ko, kuya. Kahit isa lang po yung bit-bit ko. Kasi syempre nagsustomp rin po and then hindi po stable yung weight. Tinatry ko rin po tulungan yung iba ko pong mga kasamang housemates, kuya. Sila po yung may madaming bit-bit, kuya. Over. Who gon' drink matcha once we're out? May tumutulong sa akin. Kinuha niya yung rulebook. I feel na she's really true friend. You want crystal? You want crystal? You want crystal? You want crystal? Ay, nako. Miguel. It's not over Once you get out, bro. Once you get out. Of course, bro. Once you get out. Okay, pa, get out. Paunti-unti, kuya, nagre-reflect na po talaga ako, kuya, sa sarili ko. Sinasabi ko na sa utak ko na, Carmel, kasalanan mo to and deserve mo to, Carmel. Nung lumipat po sa pool, na-challenge po talaga ako, kuya. Sinasabi ko sa sarili, hindi ako nahihirap. Well, in fact, deep inside, I'm so tired. Like your body can do it, but your wrist just gives up. Biggest bicep pump I've had in my life. Salamin, yan.
So I think I can carry everything at this point. Napunta sa iba. Nandiyan si He. Sumasama pa. Ang galing. Nasuportan niya. Siyang asawa. Meron bang bagya? Before, likod pare. Ang ingay. Kuya, sinigo naman po. Siguro inisip ni Kuya, ba't mo kayo pinaparusahan na tumara pa rin para magsaya? Legit pala yun. Violator, stop. Stop! Parang hindi ko nakikitang siniseryoso ninyo ang parusa ko. Kaya naman, mula sa puntong ito, hindi na kayo iikot sa paligid ng pool, kundi tatayo lang kayo ng tuwid kung nasaan kayo, nang nakaunat na ang inyong mga braso. At magsisimula ito ngayon. Sa simula pa lang ng level up, si Anton at Joaquin kitang hirap na sa pagbubuhat. Sobrang sakit po talaga ng likod ko. And I hate myself po talaga sa nangyari kanina dahil sobrang hiya ko at nakikita ko yung mga housemate na hindi pa nakagawa ng violation. I feel bad for myself po talaga. Na ayoko po talaga sila tingnan sa mata. And sinasabi ko sa sarili ko na kaya ko to pero hindi talaga, kuya. Ang kagrupo ni na Anton at Joaquin na si Lela may dinulog kay Kuya. Pwede ko po ba kunin yung isang libro ni Anton, pati yung isang libro po ni Joaquin? Kuya, hindi na po. Okay lang po ako. Lela, sa tanong mo, Wala na, wag na. isang tao, Kay Anton na lang po, kuya. Dumating na po ako sa ganong klaseng decision or request po, kuya, kasi si Anton din po yung katabi ko. And napansin ko po mas madami pa po yung bit-bit niya kaysa kay Joaquin. Tapos naririnig ko na po siya na medyo sumisigaw na po, humihinga ng malalim, kuya. Pagka ganun po, ang nahihirapan din po ako makitang nagsasuffer yung mga kasama ko pong housemates. Hindi naman po kasi talaga kay Anton yun yung book. Kumbaga, tumulong lang din naman po siya. So, naawa na rin po ako, kuya. When she lifted that book out of me, parang wala siyang pake sa rule. Wala siyang pake na anong masasabi nyo. Basta tinulungan niya ako, kuya, and I'm really happy for that. Ang non-violators sa sina Miguel at Raik, tinulungan na ang ilang violators. Si Eliza po, kuya, pinunasan ko po yung likod, kuya, kasi pawis na po. Naisipan ko po gawin, kuya, kasi yun lang po yung kaya kong itulong sa kanila po that time, kuya. So, I wanted to try my best to be useful po sa kanila nung time na yun, kuya. Okay na. Habang nakikita ko po silang pinaparusahan, parang gusto ko lang po silang tulungan talaga. I gave them water, pinupunasan ko po yung pawis nila. Makalipas ang 30 minuto, si Anton kitang hirap pa rin. Lord. Ay. Pagpatawa niyo po ako sa aking kasalanan na hindi ko po nagawa ang aking mga ginawa. Mga kasalanan na hindi dapat gawin. Kuya, parang gusto ko nang umiyak. Parang gusto ko nang umalis, kuya. Sa sobrang sakit, nararamdaman ko, kuya. Sa pagpapatuloy ng kanilang hinaharap na parusa, bakas na ang matinding pagod ng violators. Hanggang sa isang anunsyo ang muling binigay ni Kuya. para tapusin ang inyong parusa, kailangan ninyong umikot ng 13 beses sa paligid ng pool at bawat lap ay pipili kayo ng taong titigil na sa paggawa ng parusa. Gawin na ito. Let's go! Go down. Go down. Kuya, nung in-announce na po na patapos na po yung punishment, at doon po ako kumuha ng lakas, kuya. Kasi ang tagal yan po namin
hawak buhat po yung libro, kuya. So, sobra po yung saya at relief po nung padulo na po, kuya. Do we all agree si Sofia? Si Carmel muna. No, it's fine. Kaya ko pa. But it's no, yung mga mabibigat. Kaya ko. Yung iba. Si Anton or Joaquin. Anton or Joaquin. Kuya, ang top of the mind ko talaga kahit ang sakit na nung braso ko, ang arms ko. Ang naisip ko po talaga, kuya, yung mas nahihirapan kaysa sa akin, kuya. Lalo na po si Anton, kuya. Sofia. No objection. Kuya, we have decided yung lalabas po sa lap 1 ay si Sofia po, kuya. Tinatanggap ko to. Thank you, kuya. Lakad na agad. Lakad na kaagad. Good job, Sofia. Good job, Sofia. Pag naalala ko lang, kuya, yung moment na yun na parang lahat sila, si Sofia, unahin niyo. Parang ramdam ko lang talaga, kuya, na love nila ako. And syempre, kuya, as someone na maliit lang naman yung circle outside, showbiz lang, kuya. It's new for me, kuya, na merong 19 people who, kasi iisa sila na ako yung gusto nilang matapos muna, kuya. I just felt so seen, loved, and cared for nung moments na yun. Tulad ko na lahat talaga ng pagkakamali, dito man po or sa labas, sa outside world, may karagdagang parusa. And it's a lesson po to be more cautious with our actions, kuya. Sa ikalawang lap, tila may namumuong tensyon kina Lee at Joaquin. Arce, behind me. Arce, behind me. Don't talk to me like that. Stretch your arms, violators. Opo. Carmel. Stop. Carmel. 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 Kuya, we have decided sa lap 2, ang lalabas po ay si Caramel. Tinatanggap ko. Go. Thank you, kuya. Anton or Joaquin. 6 yung pakiramdam po, kuya, talagang nakakapagod po, kuya. Pero wala pong samaan ng loob, kuya. Kasi inaamin ko din naman po talaga, kuya, na may mga isa po ko sa madami po talaga, kuyang violations po na nagawa po, kuya. Sana po ito po yung nagsilbing talagang mapapa-open yung kanilang mga mind na, alam niyo yun, kuya, na wag nang gawin, pag-isipan muna bago gawin po, kuya. Sa ikatlong lap, agad namang pinag-usapan ng housemates ang susunod na matatanggal sa task. Anton muna, 6 yung binubuhat niya kanina. Ay, Hindi. Anton. ayaw mo pa, bro. Okay na ako, bro. Just walk. Mga babae muna lahat, pre. Stretch Seryoso ako, arms. babae lahat. Joaquin. Stretch your arms. Si Joaquin muna, sige. I object. Lela. Kaya pa. Sino? Joaquin? Joaquin. I object. Crystal, stretch your arms. Girls first. Lee. Joaquin. Joaquin. I object. Umayos. Kuya, I object. Bro, Let the girls Kuya, ako mamimili. Ako yung leader, ako mamimili. Kuya, ang lalabas ng third lap ay si Joaquin. Sang-ayon ba ang lahat? Yes. Do it for the girls, Joaquin. Kasi kung hindi po ako nag-step in, kuya, magtutuloy lang po yun. If I stay quiet na parang, papanoorin ko lang na parang, ganun, then, wala, tatagal kami dun. Thank you, Joaquin. Thank you, you're the best. Tinatanggap ko. Thank you. Thank you, Joaquin. Thank you, kuya. Let's go. Anton next, okay, guys? The only reason why I picked Joaquin, kuya, was, siyempre katabi ko po siya, kuya, nakikita ko rin na nanginginig na yung buong braso niya. I know he's a strong man, but no, hindi. Pagod na siya eh. Pagod na lahat eh. Sunod nilang pinili ang isa pa sa may pinakamaraming buhat na libro na si Anton. No objections? Anton. Kuya, ang susunod na po lalabas after this lap, si Anton po, kuya. Tinatanggap ko. Thank you, kuya. Nice one, guys. Masakit dahil hindi pa inuna yung girls. Pero oo nga naman, mabigat naman yung dinadala ko. Pero struggle na rin po ako. Marco. Marco. Marami pa sinigo sa akin. It doesn't matter, I'm not tired.
Ay, wait, si Fred. Kaya bahala. Marco. Let's just do Marco first. Lee. Woo! Lee. Kuya, ang pipiliin ko po, ay pipiliin namin, kuya, na lalabas sa lap ay si Marco, kuya. Ito po. It's my leader. Tinatanggap ko. Thank you, kuya. Crystal next, my leader, please. Ultimo yung mismong parusa. It's very old-fashioned po, kuya. It's something na hindi ko naranasan. And naging grateful din ako dun, kuya. Dapat lahat po yun may pananagutan. Matapos ni Marco sa mga sumunod na natapos na ikot, inuna na nilang paalisin sa parusa ang girl violators. Tinatanggap ko. Thank you, kuya. Natutunan ko, kuya, yung importance po ng pagiging responsable, kuya. Always think before you do something. I'm good. Lee, good day, honors. Go, Inigo. Kuya, ang next po na lalabas po sa linya ay si Inigo po. Tinatanggap ko. G, Fred. Tapos si Fred. Tapos ako, tapos si Dave. Always be conscious. Always be aware. Kahit na you're having a fun time in the house. Kuya, ang napili po namin na lalabas na sa linya ay si Lee. Tinatanggap ko. Thank you, kuya. Sunod na inalisan ng parusa ay si Fred, kaya naman si Rave ang natirang nagtapos ng kanilang huling lap. Housemates, ang parusa ay inyong pinagdaanan. Hindi para pahirapan o bigyan kayo ng pasakit. Ito ay magsisilbing paalala na ang bawat pagsuway at hindi pagsunod sa patakaran ay laging may kaakibat na consequence o parusa. Dito man o sa labas ng aking bahay. You can never get away from the rules. Thank you, kuya. Thank you po, kuya. Thank you po. Abangan bukas! Housemates, para sa inyong ikalawang weekly task na tatawagin kong Bahayanihan. Bilang grupo, kailangan niyong makagawa ng isang diorama na magpapakita ng klase ng pamilya na kinabibilangan niyo. Like, super big family girl ako and alam mo yung sila na yung nagiging barkada ko. Yeah. And dude, umiyak na ako kanina kasi namimiss ko yung kapatid ko. Yung kapatid ko talaga, siya yung best friend ko. And ako, I would do everything and anything for my siblings. Ang nangyayari ngayon, kaming tatlong magkakapatid yung nagtatrabaho para makapag-provide kami sa family.